Hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1107 full spoiler. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1107 at ang title nga nito ay I've Been Looking For You. At nagsimula nga raw ang chapter kung saan ipinapakita nga raw lahat ng mga giant warrior pirates. At kung maalala nga natin, talagang hindi inaasahan yung pagdating nila sa Egghead Island at nandyan nga sila para tulungan si Luffy. Ipinakita nga nakasama raw ni Brogy at Dory si Oimo at Kashi at meron pa nga raw mga iba pang mga giant at talagang patuloy nga raw nilang winawasak ang mga barko ng mga marines. Kung di nga ako nagkakamali, parang nasa 100 barko nga ng mga marines ang nagpunta dyan sa Egghead Island at siguradong talagang marami nga ang mababawas dahil sa pagdating na ito ng mga giant. At hindi nga lang yun, dahil sa ipinakita nga na talagang tuwang-tuwa si Usopp nang makita niya si Dory at Brogy sa binocular. Kasama pa nga rin daw niya si Nami, si Chopper at si Robin. At magkakaroon nga raw tayo ng kaunting recap patungkol sa mga nangyari sa Little Garden. At kung maalala nga natin, dun nga unang na-encounter ng mga Straw Hat etong si Dory at Brogy. At nasabi na nga lang ni Usopp na akala niya nga raw hindi niya makikita sa Elbap ang dalawang giant. Meanwhile, ipinakita naman daw ang Thousand Sunny kung saan lalampas ng araw ito. At kung maalala nga natin, nakasakay nga doon si Brook at si Lilith. At gamit nga ang kapangyarihan ni Brook, pinadausdos nga lang nila ito sa yelo. Pero talagang namomroblema nga ang dalawa kung paano nga nila papatigilin ang Sunny. Ipinakita nga rin daw si Jinbei kung saan papunta pa nga rin daw ito kung nasaan si Zoro. At mula nga dyan, ipinakita na naglalaban pa nga rin daw si Zoro at Lucci. Niloloko nga raw na raw Lucci yang si Zoro at sinasabing magiging pabigat nga raw ito sa mga puntong yan dahil sa hindi nga raw sila makakaalis ng wala yang si Zoro. So parang sinasabi lang ng mayabang na si Rob Lucci na hindi nga siya matatalo at hindi nga dyan makakaalis yang si Zoro. Kaya hopefully talagang matapos na nga ang laban ng dalawa dahil sa ilang chapter na nga rin ito. Cut naman dito sa Vice Admiral na ang pangalan ay Red King at bali siya nga yung Vice Admiral na merong maraming baba at nakabase nga raw yung pangalan niya sa kaiju sa Japanese series na Ultraman at bali siya nga yung nagko-command sa mga barko dyan sa labas ng Egghead Island. Nasa 30 na nga raw na small at middle ship ang lumubog at nagutos nga raw yung si Red King sa maliliit na barko na manatili nga sa likod ng mga ito habang yung malalaking battleship nga siyang lalapit ng Egghead Island at siyang titira sa mga pasipista. So base sa mga pangyayari mukhang talagang nahihirapan na nga ang mga marines. Hindi nga talaga nila inaasahan na magiging kalaban ng mga pasipista at ngayon parang nagiging walang silbi yung maliliit nilang barko dahil sa napakadali nga lang itong mapapasabog ng mga pasipista at hindi na nga rin nila ito pinapalapit pa sa isla. At bukod doon may mga giant pa nga silang problemahin. Cut naman sa baba kung saan talagang umiiyak na nga raw si Bonnie. At dahil dyan tinanong nga siya ni Luffy kung bakit ba ito umiiyak. At sabi nga dyan ni Bonnie talagang hinahanap niya nga raw yang si Nika. Napatanong naman si Luffy kung bakit nandyan lang naman daw siya. At ano ba raw ang sinasabi nitong Nika. So kahit nga si Luffy talagang hindi alam na siya nga ang Sun God Nika. At tingin ko nga base sa ugali niya siguradong hindi nga siya interesado kung siya man si Nika o hindi. So nakita nga raw ni Luffy na talagang injured si Dr. Vegapunk at dahil dyan talagang nagalit nga raw ito kay Saturn. At sabi nga ni Luffy napakalakas daw ng loob nito para saktan ng kaibigan niya. At sabi niya nga kay Bonnie nakita niya nga raw ang ginawang atake nito pero talagang napakahina nga raw nun. Kaya sinabi nga ni Bonnie kay Luffy na ipakita nga raw sa kanya ang tunay na suntok ng Sun God Nika. Umatake nga raw si Saturn gamit ang eye power nito. Tinamaan nga raw si Luffy sa ulo at talagang napaatras. Pero hindi nga tumalab kay Luffy ang ginawang pag-ataking yun ni Saturn. At kung maalala nga natin talagang napakatindi ng ataking yun ni Saturn dahil sa napakadali niya nga lang pinasabog ang ulo ng isa sa mga marines. Pero obvious naman na talagang hindi niya nga yun magagawa kay Luffy. At mula nga dyan sabi ni Luffy kay Bonnie ipapakita niya nga raw kung paano ba ito gumagana. Sabay gamit nga dyan ni Luffy ng gomo-gomo na White Gatling at sa napaka-epic na panel talagang binanatan nga sa mukha ng napakaraming suntok niyang si Luffy si Saturn. At sa lakas nga raw ng atake ni Luffy talagang lipad na naman daw si Saturn at natabunan na naman daw ito ng mga building. So 2 beses na nga yang nangyari kay Saturn. Meanwhile si Kizaru naman daw inatake nga ng laser beam si Bonnie at si Vegapunk pero
talagang hindi nga papahuli si Sanji dahil sa sinalag niya nga lang ng sipa niya ang ataking yun ng Admiral. At dahil nga raw dun makikita natin yung kakaibang mukha ni Kizaru na hindi pa nga raw natin nakikita dati. Habang si Franky naman daw nag-enel face. At talagang hindi nga makapaniwala yang si Franky dahil sa isang araw yung laser beam. Habang sabi naman ni Sanji talagang mas maliwanag nga raw ang pagmamahal kesa sa ilaw. Sabi naman ni Kizaru kung nag-work nga raw yun ng ganun hindi na nga raw nila kailangan pa ng P6. At additional pa nga dyan mga tol nagbago na naman daw yung kilay ni Sanji at bumaligtad na naman nga raw ito. At kung maalala nga natin talagang napakalakas nga ni Sanji nung nangyari nga yan nung kinalaban niya si Queen. Talagang kaabang-abang nga ito at mukhang talagang maglalaban na nga si Sanji at Kizaru. Kaya ayun, sa tingin nyo ba kakayanin na ba ngayon ni Sanji ang isang Admiral? I-comment nyo na nga lang yan sa baba. Meanwhile si Franky, si Bonnie, si Kuma at si Atlas naman daw lumipad palayo papunta sa coast. Habang si Dr. Vegapunk naman daw ayaw gumalaw dahil base nga sa kanyang medical knowledge pag ginalaw nga raw siya mamamatay siya. So base dyan talagang naging napakalala nga ng tama ni Dr. Vegapunk dahil sa ginawa sa kanya ni Saturn. At hopefully makaligtas nga siya at makasama nga siya sa pagtakas ng mga Straw Hat. Kat naman kay Saturn, matapos nga itong banata ni Luffy, tumayo nga raw ito mula sa pagkakatabon sa kanya ng mga building. Pero mula nga dyan may bigla na lamang nagpakita sa harapan niya at yan nga walang iba kundi si Katarina Dibon at Van Ogre. Parang nabigla nga raw si Katarina kay Saturn. Tumatawa nga ito habang sinasabing anong klaseng kapangyarihan ba raw yan. At hindi pa nga raw niya nabalitaan ng isa sa mga elder bumaba nga raw mismo rito sa lupa. At mula nga dyan hinawakan nga ni Dibon ang isa sa mga galamay ni Saturn. At dahil dyan talagang galit na galit nga raw ang Gorosei. Dagdag pa ni Dibon dahil nga raw dyan tapos na ang mission nila. At sabi nga dyan ni Saturn bakit nga raw nandito yung mga yan. At hindi niya nga raw akalain ang mga kinatatakutang kriminal sa level 6 ng Impel Down sasubmit sa sino man. Tumawa nga lang si Dibon at sinabing dahil nga raw yun sa special nga raw si Teach. At sabi naman ni Saturn ganun nga rin daw yung bloodline ni Blackbeard. So base nga dyan meron niyang special na lineage o lahi nga itong si Blackbeard. Hindi nga siya isang normal na tao lang at paano nga kaya ito nalaman ni Saturn? So what if isa palang celestial dragon niyang si Blackbeard? Kasi definitely kung ganun yun yung dahilan kung bakit nga ito alam ni Saturn. Anyway, sabi nga ni Saturn kakaiba nga raw ang ginagawa ng mga Blackbeard crew. Kaya ano ba raw talaga ang goal ng mga ito? At ang sagot nga ng dalawa ang buong mundo. So talagang napakatindi nga ng goal na ito ni Blackbeard. Napaka-ambitious. At siguradong yan nga ang dahilan kung bakit talagang napasunod niya nga ang mga matitinding kriminal na nagmula sa level 6 ng Impel Down. Sinabi nga rin ni Blackbeard dati kay Ace na sakupin nga raw nila ang mundo at may plano na nga raw siya para gawin yon. Kaya masasabi natin na talagang planadong-planado nga lahat ng mga pinaggagawa nitong si Blackbeard. At dahil nga sa ginawang mission ng dalawa, siguradong gusto nga nilang magaya si Saturn at nang sa ganun makapasok nga sila ng napakadali sa Marijua. So syempre hindi nga hinayaan lang ni Saturn ang dalawang Blackbeard Pirates. Hinatake niya nga agad ang mga ito pero ginamit nga lang ni Van Ogre ang kapangyarihan niya at nag-warp nga siya palayo kasama si Katarina Dibon. So grabe nga ito mga tol si Van Ogre dahil sa talagang present na present nga siya sa bawat ginagawa ng mga Blackbeard Pirates. Nakita nga natin siya sa Whole Cake Island nung dinukot nila na OKG si Pudding at nandun nga rin siya sa Winner Island nung naglaban si Lo at si Blackbeard. At ngayon nandito rin pala siya sa Egghead Island, which is nagme-make sense naman dahil sa alam natin na napakaganda nga ng Devil Fruit ability niya. So matapos kang tumakas ng dalawa, naghahanda na nga raw sila sa barko nila para umalis niyan sa Egghead Island. Bigla na nga lang daw nagpakita etong si Caribou sa harapan nila. Umiiyak nga raw sa tuwa si Caribou na talagang parang pareho nga raw kay Bartolomeo pag napapalapit kay Luffy. Meron nga raw siyang special request at sinabi niya nga sa dalawa na sana hayaan siya na ma-meet si Blackbeard kahit na isang beses lamang. Idol niya nga raw ito, gusto niyang magtrabaho sa kanya at naging pirata nga raw siya ng dahil kay Blackbeard. So alam nga natin na talagang sinungaling nga itong si Caribou at maaaring isa nga lang ito sa mga dahilan niya para talagang makatakas nga siya dyan sa Egghead Island. Nasa worst case scenario nga siya at siguradong gagawin niya nga ang lahat makatakas lang. Pero possible din na totoo na talagang idolo niya nga si Blackbeard at maaaring si Blackbeard nga talaga yung gusto niyang pagsabihan ng patungkol sa mga nalalaman niya.
Kung ganon, meron niyang Bartolomeo si Luffy habang may Caribou naman si Blackbeard. Talagang patindi nga ng patindi ang mga pangyayari dito sa Egghead Island. Kaya ayun, i-comment nyo na nga lang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Eto na nga kabuuan ng video natin at syempre kung nagustuhan nyo, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!